Malalakas na kalabog ni Sota sa pintuan ng basement. Paulit-ulit. Walang tigil. Sir, pakiusap. Mahawa ka na po. Palabasin niyo na po ako. Basag ang boses niya, nanginginig sa takot at pagmamakaawa. Sa isang iglap, umasa siya. Akala niya, ligtas na siya. Ngunit sa halip na yakap, ang sumalubong sa kanya ay isang malakas na tulak ang nagpaatras sa kanya. Diretso sa lumang kabinet, isinara ang pintuan at tuluyang nilamon siya ng dilim. Biglang napabangon si Sota. Habol ang hininga, mabigat ang dibdib, basa ng pawis ang suot niyang damit. Isang mahinang pag-vibrate ang pumukaw sa atensyon niya. Sa tabi ng kama, kumikislap ang ilaw ng cellphone sa dilim. Dinampot niya ito. Missed calls, 6. Chusei. Missed calls, 23. Manami. Unread messages, 47. Hindi pa man siya nakakapag-scroll. May muling tumawag. Incoming call, Manami. Idinikit ni Sota ang cellphone sa tainga. Humugot ng tunog ang linya, puro hikbi at tigil na iyak. Manami, umiiyak ka ba? Mahina ang boses niya, maingat. Hindi mo ba binasa yung mga message ko? Nanginginig ang tinig niya. Hindi pa, sagot ni Sota. Isang matalim na paghigop ng hangin. Kaya, wala na si Daddy. Durog-durog ang mga salita, nalunod sa hagulgol. Parang tumahimik ang mundo ni Sota. Umigpit ang kapit niya sa cellphone, pero blanko ang isip niya. Walang pumasok, hindi ang tunog lang ng iyak ng kapatid niya. Palipas ang ilang sandali, muling nagsalita si Manami. Nanginginig pa rin ang boses. Alam ko, hindi kayo okay ni Dad, pero please, umuwi ka. Gusto ka ring makita ni Kuya Chusei. Umaba ang mga segundo bago sumagot si Sota. Susubukan ko. Kuya Sota, kiusap. Pahinga ka muna, Manami. Sambot ang tinig niya. Sige po, maghihintay ako. Umuwi ka, kuya. Isa pang hikbi ang sumingit sa dulo ng pangungusap. Naputol ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Sota ang cellphone. Sa katahimikan ng kwarto, nanatili siyang nakaupo, mabigat ang dibdib, mas mabigat ang mga iniisip. Sa gabing yon, napagtanto ni Sota. Wala na siyang matatakbuhan. Wala nang atrasan.